Maaaring natanong mo na ito, bakit yung mga mayayaman ay lalong mayaman at bakit yung mahirap ay mahirap pa rin or lalong humihirap, no? Yun ang ating pag-uusapan ngayon, ano, yung pagkakaiba nila. Kasi as a financial advisor and accountant dito sa Australia, exposed tayo sa mga kababayan natin o mga Australiano na nagiging kliyente natin. We have thousands of clients na at pinag-uusapan namin kung paano sila makasave ng taxes legally, paano makakreate ng wealth, at ginagawa natin sila ng tax return. So kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, a licensed financial advisor, accountant, and tax agent dito sa Australia. At ang title ng video na ito ay 7 pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Una dyan, sa mga mayayaman, money management is important. So dito sa Australia, we live in a rich country. Parang pwede natin sabihin na income is not a problem, no? Pero ang problema dito, bakit marami pa rin mga Australiano mahihirap ay hindi nila alam kung paano mag-manage ng pera. It's a sort of budgeting, not necessarily na every dollar ay alam mo kung saan mapupunta. Pero kahit pa paano, may idea ka kung magkano pera ang pumapasok at may idea ka kung magkano ang lumalabas. Common sa mga mayayaman ko na kliyente, no? Alam nila kung magkano ang masisave nila sa isang taon. Bago pa lang mangyari, no? Alam na nila kung magkano kikitain. At alam nila kung magkano yung masisave nila. Kasi pangalawang rason, no, na pagkakaiba ng mayaman at mahirap, yung mayayaman, naintindihan nila na it takes money to make money as well. Parang capital scales, no? So ibig sabihin, kailangan nila may puhunan, kailangan nila may pera para makagawa ng pera ulit. Common example dyan ay yung tinatawag nating investment. Kung may $10 ka, ang in-invest at 10% return, $1 lang yun. Sabi na mayayaman, lakihan natin ang investment, no? Kasi malaking investment, malaki din ang kita. Alam ng mayayaman na yung $1 ngayon will appreciate in the future. So nag-run ako ng konting calculation. $1 pa lang ngayon, ano masisave mo, in 45 years, that's $73, no? So kung gusto mong maging milyonaryo, no, if you are 20 years old na nanonood ngayon, at age of 65, find a way to save $8 every day and look for investment product that will give you 8% return, no? So $8 a day, 8% return, and you will be a millionaire after 45 years. Yun yung age of 65 ka, ano? So paano mo gagawin yan? So itong pangatlong pagkakaiba ng mayaman at mahirap, yung tinatawag na delayed gratification, konting sakripisyo, kasi meron tayong priorities. Sa priority natin ay mag-invest, no, or mag-create wealth. So delay that, for example, yung mga expenses that you will spend to increase your lifestyle, and tinatawag nating lifestyle inflation. Anong mga expenses ito? Of course, mga expensive cars, expensive shoes, branded clothes, branded bags, no? So delay that, create wealth first, and maaaring ma-afford mo yan in the future. Baka mas malaki pa o mas mahal pa ang kaya mong bilhin. Pang-apat na pagkakaiba, yung mayayaman, they invest in assets. Lagi na lang natin pinag-uusapan paano kaya makabili ng property, investment property, paano mag-invest ng shares, ano ang benefit ng putting money sa kanilang superannuation. They relate it sa tax din, ano? Anong savings na makukuha namin dito sa Australia if you invest in assets. Naiintindihan ito ng mayayaman, no? They will be rewarded by the government with tax benefits. At saka yung mayayaman, laging kausap yung mga accountant, ano? Kasi saan ka makakita ng investment, nare-reward ka ng gobyerno through tax rebate, no? So property, we call it negative gearing, very unique dito sa Australia. Pag shares naman, we have franking credits benefits, no? Panglinang pagkakaiba. The rich people use debts to their advantage. Ang tawag ko din is parang OPM. They use other people's money. They invest pero they borrow money, no? So they'll borrow money, for example 6%, pero invest nila sa product na magbibigay ng 10 or 12% return. So paano nila magagawa yun? They avoid other debts, no? Yung talawag ng mga credit cards, yung mga lifestyle debts para makakuha sila ng utang o mas malaking utang para sa makapag-invest ng assets, no? Number 6, yung mga mayaman, they are so quiet about their wealth. Yung mga mahihirap, they are so loud about their lifestyle and expenses. Karamihan sa mga yaman dito sa Australia, they are so modest, driving an average car, living in a simple
suburbs, no. Napapansin ko nga bilang accountant, karamihan sa mga may hirap, yun yung mga nagda-drive ng mamahaling mga kotse. Through the roof din ang utang pagdating sa bahay na binibili, no. Kasi meron tayong tinatawag na keeping up with the Jones. They do that because they want to impress their friends, no. Yung mga yaman, hindi ganun ang kanilang ginagawaan. So may video ako dyan na ginagawa, while looking for is important. Ito naman ang strategy namin. So kung hindi pa napanood, hanapin niyo sa YouTube channel ko. Ang the last, no, yung mga mayaman, they always pursue education. They parang hungry pa rin sila sa knowledge, no. Ikaw nanonood ngayon, no, maybe isang step ito how to be wealthy in the future. Ako, kung minsan kung nag-run ako ng mga events or seminars, no, there's a lot na mga participants natin na titingnan natin, they are rich people na, ano, kung tutusin nga, sila yung mga taong hindi na kailangan ang wealth creation seminar or strategy. Pero nandun pa rin sila, no, they keep on asking the strategies. They know that creating wealth is a bit complicated, ano, so they always look for a mentor. They attend trainings, seminars, no. So, yun ang pitong pagkakaiba na pansin ko sa mayaman at mahirap. Kayo, meron ba kayong comment doon? Kung may natutunan ka sa diniscuss natin ngayon, hit like and subscribe, no, para magkita-kita ulit tayo next week. See ya!